Mga kababayan, madami-dami kasi ito eh. Pumunta tayo sa susunod nating topic. Sa ICC na tayo. Nako po, soplak din ang dating Pangulo o ang kampo ng dating Pangulong Duterte dito, ha? Paano ba naman po kung ano-ano na walang kapararakan po ang mga pinagsasubmit po nila at ang mga idinidepensa po nila, mga bossing? No? Yung Koopman nila na sumasahod ng 150 million. Sabi po, di umano. Di ba? Sumasahod ng 150 million. Biruin mo kung ano-ano ang mga pinag-uuna kaysa gusto ipatanggal yung mga judge doon sa uupo doon sa hearing ni dating Pangulong Duterte. Akalain mo ba naman yun? Eto mga Duterte, Brigada Haji. soplak na sila. Wala nang pakikinggan sa kanila. Siguro nabubisit na. Anak ng tinokla kayo. Tanging sasagot nyo lang dito yung mga ano ninyo. Yung mga depensa ninyo para dito sa dating Pangulo ng Pilipinas. Sa papaulit-ulit niya, butot balat na, butot balat na, butot balat na. Hindi naman kailangan, hindi din naman papakinggan yan. Di ba? Hindi naman papakinggan yun, mga bossing. Siguro kasi, kaya nila paulit-ulit na sinasabi, butot balat na, butot balat na. Para payagan po yung kanilang request na pauwiin na ang dating Pangulong Duterte. Para payagan yung sinasabi nilang house arrest na lang para kay dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Pakinggan nyo kung paano po sinopla sila, ha? At kung paano hindi na pinapakinggan. Tala ang ICC hindi na umano pakikinggan ng anumang resolusyon o pahayag ng domestic authorities upang pauwiin sa bansa si dating Pangulong Duterte. Ano yung naririnig ko yung sa Senado natin o yung mga senador naghahanda para gumawa ng kahit ano upang mapauwi o gumawa ng solusyon para mapauwi ang mamang ito na si dating Pangulong Duterte. Paano yan? Hindi na kayo papakinggan din. So, plak na din kayo. Sabi ko naman mga kababayan yung mga ginagawa nila, wala yan. Hindi papakinggan ng ICC yan, no? Sasabihin nila, illegal ang pagkaka-aresto sa dating Pangulo kaya dapat ipauwiin na, kaya dapat ipabalikin na sa aming bansa, sa bansang Pilipinas ang dating Pangulong Duterte. Bakit mga kababayan? Ang tanging pakay po ng ICC, malitis po ang dating Pangulo. Biruin nyo, kailan pa yan? 2017 pa lang. 2017 pa lang, mga kababayan. Sinampahan na ng kaso yan. Tapos nung panahon nang siya ay nanunungkulan, nagawa ba? Wala, walang magawa ang ICC. Dahil nga, syempre, siya ang presidente. At tapos, sinabayan pa ng pagkalas ng dating Pangulo sa ICC dahil nga kinabahan no? Kinabahan yung nagsalita na mayabang na weak daw ang ating presidente ngayon. Yung pala siya ang kabado. Kabado sa China, no? Kabado din sa ICC. Di ba? Kinabahan umatras, tanggalin ang Pilipinas sa ICC. Siya yung iniimbestigahan Sa tagal na panahon na po yan, ngayon po, na nasa poder na nila ang dating Pangulo, tingin nyo po, ibibigay pa nila yan? Hindi. Yung mga sinasabi nilang illegal na pag-aresto, yung mga sinasabi nila na kinidnap ang dating Pangulo, wala yan. Ang sasabihin lang po sa kanila ng ICC, hoy kayo, ginugulo nyo kami dito. No? Kung may kumidnap man, kung may illegal man na umaresto sa dating Pangulo, ikulong nyo dyan sa Pilipinas. Di ba, Sir Jorge Edralin? Ikulong nyo dyan sa Pilipinas. Tapos, ang dating Pangulo ninyo, dito sa amin, hanggat hindi natatapos ang investigasyon, hanggat hindi natatapos ang paglilitis sa kanya. Ganyan lang ang sasabihin niyan. Ano po? Kaya ang dapat ninyong gawin, kayo, depensa ng dating Pangulong Duterte, lalo na kay Koopman, na enjoy sa 150 million per buwan, mga kababayan, kung susumahin natin sa isang taon, 1.8 billion
ang bayad para kay Koopman, dapat rektahin na nila yung mga kinakailangan ng ICC. Rektahin na nila yung depensa, hindi yung eto pauwi na, eto labas sa jurisdiction ng ICC, o etong dalawang judge na to bias to sa amin, tanggalin. Merong gustong mag-host na bansa para sa dating Pangulong Duterte para kumbaga doon na lang ikulong. Nasaan yung bansa? Wala. Australia, bokya sila. Belgium, bokya sila. Walang gustong mag-host. So paano bibigyan o pahihintulutan yung interim release niyan? At the same time, mga kababayan, doon yata mismo sa pinagkasulatan ni Koopman, nakasaad doon na hindi na muling gagawa ng krimen. Minsan, di ko alam kung nilalaglag ni Koopman itong si dating Pangulong Duterte. Di po ba? Biruin mo, isulat mo ba naman yun? Tapos, ang iniimbestigahan po, nung panahon ng dating Pangulong Duterte o yung mga nakaraang panahon ho. Ibig lang mo sabihin, para sa akin, pagkakaintindi ko, may pag-amin yung kampo ng dating Pangulo. Sasabihin ng ICC, paano pa namin bibigyan ng interim release to? Ayan na, umaamin na. No? Ang pinag-uusapan natin, yung mga krimen nung dati. Tapos sinabi nyo, hindi na ulit gagawa ng krimen. Ibig sabihin, may pag-amin, bakit palalayuin pa namin? Bakit papupuntahin pa namin doon sa ibang lugar kung ito meron ng pag-amin. Di ba, Jorge Edralin? Correct. Correct yan di sinabi ni Atty. Claire. Nagulat ako, may nagpasa ng video sa akin Nung birthday ko pala, binati tayo ni Atty. Claire. Atty. Claire, salamat po. Inilagay ko na po sa baol yung video na yon. Kumbaga, habang buhay kong maiisip yun, binati ako ni Atty. Claire Castro. Birthday ko. Nagulat ako ngayon, tuloy! Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada mo! Brigada Live Report. Minaliit ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima ang resolusyong inihain sa Senado na nananawagan sa agarang pagpapauwi kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Pilipinas mula sa kustodiya ng International Criminal Court. Ayon kay De Lima, political posturing lang ang hakbang at walang bigat sa aspetong legal Wala yan. No? Tuloy, sandali lang. sa kinahaharap nitong kaso. Wala na anyang kapangyarihan ng gobyerno na papalikin si Duterte sa bansa. Una-una, si dating Pangulong Duterte ang bumakla sa ICC. So wala na, ibig sabihin po mga kababayan, wala na tayong kaugnayan sa ICC. Hindi na tayo konektado sa ICC. Di ba? Ginger cat. Isang sulit niya! Nakakalimutan na natin yung mga kaibigan natin na mga kasulid. Isang sulit! Sulit! Tapos, hindi na, saglit lang. Dapat yata hinto na natin yung kasulid-sulid nila. Sila po nag-aaway-away na. No? Bakit po nag-aaway-away? Dahil po sa pira. No? Isang sulit! Sulit! Kamao! Tapos yung green na heart.